And this is Friday, Real Talk 101, episode 30, December 22nd, 2023. Alamin natin, ano ba yung mensahe or ano ba meron, no? Na pag-uusapan natin o pwede nating himayin ang punot dulo para makuha natin yung desisyon or yung magandang resolusyon sa buhay ng bawat isa sa ngayon, no? Kasi ito yung buwan ng magastos na situation. Kuha tayo dito isa. And gentleness. And that is dear. Kasi Christmas di ba? So there. Dito. Dear is gentleness. This is a reminder to be more gentle with yourself and others, and the great sensitivity and gentleness of this spirit animal echo the qualities brought forth when living from the heart. Well, real talk, di ba? Kailangan mo naman talagang maging mahinahon sa sarili mo. Dahil kung pipilitin mo ang sarili mo na magbanat ng buto para magkaroon ka ng bongga-bonggang handa sa Noche Buena, baka hindi ka umabot ng Pasko. Real talk. So ngayon pinapaalalahanan ka ni universe, no? Kung wala kang kakayanan na bumili ng napakaraming handa or napakaraming regalo, no? Igalang mo, real talk, yung sitwasyon na ganyan. Huwag kang basta-basta na lang lumapit sa kahit sino. Kailangan mo ring maging sensitive dahil sa ganitong panahon, sa ganitong pagkakataon, lahat kayo pareho ang pangangailangan. Yung iba, bago pa yung mga handaan, may mga bayarin. Yung iba naman, naka-leave. So, ibig sabihin nun, sa pagbabalik nila sa trabaho, wala pa silang sasahurin, di ba? And doon, no, kailangan mong maging mahinahon, maging sensitibo, at bago ka mang istorbo ng ibang tao, no, alamin mo muna by heart kung ano yung sitwasyon nila. And that's the real talk right there. Kasi minsan may mga tao na hindi nila iniisip kung ano ba ang meron at kalagayan bago mo lapitan. Kasi minsan, kung tinitignan mo parang ang ganda na ng buhay niya, 'di ba? Kasi nakakapagpalit na siya ng maraming damit or sapatos or whatever, and nakikita mo parang sa tingin mo umuunlad siya, no? Hindi lahat, real talk. Kasi yung iba doon nagkakaroon na ng credit card, yung iba nagkakaroon ng multiple loans, yung iba nanghihiram ng gamit. That's the real talk. Yung iba nanghihiram ng sasakyan, yung iba naka-rent ng sasakyan, damit, whatever. So ngayon, with due respect, decision nila yan. Basta yung pinakamahalaga doon is the quality within yourself, no? Na magkaroon ka naman ng respeto sa bawat tao, sa sarili mo, at sa sitwasyon. Kasi hindi naman habang panahon ganyan ka Nagkataon lang siguro na sa buwan na ito, ang dami mo lang talagang gastusin. Pero kung ikaw naman real talk, na-observe mo na parang taon-taon, ganyan ang sitwasyon mo, kailangan mong pag-isipan sino ba ang malas na kasama mo lagi. Kasi kung ganyan yung nangyayari, halimbawa, real talk, no? Kayod ka ng kayod. Tapos, parang wala ring nagbabago, di ba? Halimbawa, bili ka ng gamit. Tapos, pag wala kang pera, nakikita mo, binibenta na nila sa iba yung gamit mo para lang may pera ka. Or may pambayad ka ng bills. Di parang wala ka rin naipundar, di ba? Parang sayang din ang lahat. And that's the real talk right there. Kung meron kang mga ganyang qualities or kasama sa buhay mo, iwasan mo, no? Umalis ka, lumayo ka. Real talk. Kasi wala. Yan lang talaga ang kaya nila. Na kapag wala ka nang maibigay, lahat ng binili mo, yun din ibibenta nila.
para magkaroon sila ng solusyon. Kasi yung tao na magaan isasama sa buhay o ikasama sa buhay, yun yung tao na kalibel mo, na kaya ring magbanat ng buto, no? Maghanap ng other options or other sources para matulungan ka. Hindi yung pupulutin lahat ng binili mo or naipundar mo at saka yun din yung ibibenta. Kasi wala siyang magagawa, di ba? Hindi sa wala siyang magagawa. Mapa, asawa or husband, anak, kapatid, magulang, dapat maging gentle ka sa bawat isa. Maging sensitive ka sa bawat isa. Kasi yung buhay ay ganyan eh. Hindi siya weather-weather. Kasi kung sasabihin mo na ang buhay ay weather-weather lang, ay talagang liliparin ka, real talk ng weather. Pero kung kaya mo lang din naman i-hold on yung sarili mo and you keep your feet on the ground, no, stronger than ever, then doon mo talaga bubuksan yung mga mata mo, imulat mo ng todo. Imulat mo kung sino ba yung mga tao sa paligid mo na malas. So, gumawa ka ng paraan, umalis ka sa poder ng kamalasan, no? Yun na yun. So, kung gusto nyo, magpabook kayo ng private reading para malaman natin. And then, sa mga nabarang naman dyan, no, huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Baka hindi kayo abutin ng katapusan ng Enero. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng binarang ngayong 2023, hindi man kayo natigik, baka sa first Friday, matigik na kayo. So, ingat. Yung may mga kulam, yung may mga gayuma, lagot kayo dyan. Lahat ng tao may pambayad sa buwan na ito. So, paalala ulit ha, hindi lahat ng orasyon ay hiyang sa bawat isa. Parang gamot yan. Kanya-kanyang milligrams, kanya-kanyang sangkap. So, hindi po pwede na lahat ng orasyon na nakikita ninyo ay susubukan nyo. Dahil may mga orasyon na susunugin ang swerte nyo sa buhay. May mga orasyon na uubusin ang pasensya ng mga asawa, nobyo, or live-in partner ninyo. Hindi ko alam kung binibigyan kayo ng advices na ganito ng ibang mga manghuhula at manggagamot. But I'm telling you right now, never dare to try a lot of orasyon kasi hindi mo alam kung kaya ng katawan mo, kaya ng espiritu mo, or baka dumating ka sa punto na magtataka yung pamilya mo, bigla kang na-depress. Bigla kang nakalimot, bigla kang nawala sa sarili, or bigla kang nagkasakit, minalas, or bigla kang bumagsak ang kalusugan. Ganon yun. Sa sobrang pag-try mo ng mga orasyon na hindi mo rin kaya. Kasi hindi lahat ng tao are gifted to read and practice Latin orasyon. No? Kung ganun pala yung ginawa ni God, di sana hindi na siya gumawa ng special talent or special people just like us para maging clairvoyant or maging faith healer. No? Kung lahat lang din, di ba? So, ganun nga. You have your strength and weaknesses. Ganun din sa orasyon. There might be some orasyon na stronger. There might be some orasyon that is mild and gentle. But you have to be aware na orasyon are not created for everyone. So, baka masunog ng maaga ang kaluluwa ninyo. So, don't dare to try everything nakikita ninyo. Kasi para lang din siyang pagkain. No? Or parang asin at asukal. Magkapareho ang mukha, pero magkaiba ang lasa. Ganun din ang betchin. Pag nagkamali kayo sa betchin, baka malason kayo, di ba? So, it's a quick reminder to be more gentle with yourself and other people and others, and at the same time, you have to accept that sometimes you have to be sensitive with the needs of other people. Advance Merry Christmas, everyone. This is Phoenix Heart. Bye.